Sinapit ng Cebu sa Bagyong Tino, sinisisi kay Slater Yang. Inulan ng matinding batikos mula sa mga Cebuano ang engineer, content creator at dating Pinoy Big Brother housemate na si Slater Yang. Kasunod ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Cebu nitong nakaraang Martes, November 4 sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa kasagsagan ng bagyo, maraming residente, lalo na sa mga subdivision at mga lugar sa paanan ng bundok, ang nagsabi ngayon lang nila naranasan ang ganitong matinding pagbaha. Ayon sa ilang mga apektadong residente, kahit handa sila sa pagdating ng bagyo dahil nakapamili na ang mga pangunahing pangangailangan, hindi pa rin nila inaasahan ang biglang pagragasa ng flash flood na sumira sa kanilang mga tahanan, kagamitan at kumuha ng ilang buhay. Sa ilang bahagi ng Cebu, umabot kasi hanggang bubong ang tubig, dahilan upang umakyat sa bubong ang mga residente habang naghihintay ng saklolo. Samantala, matapos ang trahedya, bumuhos din ang galit ng mga Cebuano hindi lang sa gobyerno, dahil sa palpak na flood control projects, kundi pati na rin kay Slater. Marami sa mga netizen ang nagsabing baka raw may kinalaman ng malawakang proyekto ni Slater sa bundok ng Guadalupe, Cebu, ang Darais at Monterazas, kaya na lamang ganito katindi ang pagbaha sa kanilang lugar. Ayon pa sa ilang netizen, epekto na raw ito ng pagkakalbo sa bundok para bigyan daan ang mga kabahayan na para sa mga mayayaman, habang ang mga mahihirap ay tila nagsisilbing catch basin o tagasalo ng tubig na sana ay sinisipsip ng mga puno kung hindi lamang nila kinalbo ang mga kabundukan. Sabi ng isang netizen, kawawa naman ang naging catch basin yung mga nasa baba. Mahirap talaga pag sinira mo si Mother Nature. Dagdag pa ng isa, ang dami na rin sa Cebu. Hindi na ba madadala ang mga Pilipino patuloy na inaabuso ang kabundukan nitong mga oportunista? Lingid sa kaalaman ng marami, ang Darais at Monterazas ay isang high-end real estate development project na unang ipinakita ni Slater noong Agosto 24. Ang proyekto ay tinayo sa gilid ng bundok sa Guadalupe at inspirado umano sa Banawe Rice Terraces. Ayon kay Slater, layunin daw ng kanilang team na gawing as sustainable at possible ang proyekto. Sa halip na karaniwang vertical na disenyo ng kondominium, itinulak daw nila ang struktura papasok sa bundok upang mabawasan umano ang epekto sa kapaligiran. Subalit, batay sa ulat ng interaksyon, taliwas sa ipinapakita nitong imahe ng green architecture. Sinabi ng wind engineer na si Joshua Agar mula sa UP Institute of Civil Engineering na maaaring delikado ang disenyo ng proyekto. Sa parehong ng interaksyon, ipinaliwanag ni Agar na bagamat puno ng halaman sa modelo ng Monterazas, ito ay posibleng madaling tamaan ng mga panganib gaya ng pagbaha, pagguho ng lupa at lindol. Ayon kay Agar, may disconnect daw sa konsepto ng mga proyektong tulad nito na nakatuon sa mayayaman, kumpara sa mga infrastruktura para sa karaniwang mamamayan. Ani Agar, the rich can look at their finished project as dispensable if damaged to hazard, but the risk is not something that the common Filipino can afford. Ipinaliwanag din niya na ang disenyo ng Monterazas ay maaaring magdulot ng topographic application, kung saan maaaring tumindi ng 4 na beses ang puwersa ng hangin o lindol na tatama rito kumpara sa karaniwang gusali. Bukod pa rito, dahil nakaharap ito sa silangan, ang direksyon kung saan kadalasan nagmumula ang malalakas na hangin ng mga bagyo, mas lalo raw itong malalagay sa peligro. Sa kabila ng mga batikos, sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Slater Yang tungkol sa isyong ito. Gayunpaman, nilimitahan na ni Slater Yang ang comment section ng kanyang mga social media accounts.